Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako ngayon sa tahanan ni formerly Chairman Guillermo o Chairman Gemo sa mismong tahanan niya. Ngayon, para makita niyo po siya, igagalaw po natin ng konti yung camera para makita niyo po siya. Ayan. Ayan po si dating Chairman Gemo, Barangay 97, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Meron po kami ngayong home Bible study sa mismong tahanan niya. Kasi po, hindi ko na po siya nakikita sa labas. Kaya nakapagtanong ako, naglalagi daw po sa bahay, kaya ako siya dinalaw. So, heto po ngayon. Tayo ngayon ay maghaharal ng Ebanghelyo. Kasama ko siya. Ang gamit ko pong Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition, bigay ng CBCP. Nang nagbigay po sa akin ito ay bilanggo ng Manila City Jail, isang kabataan na na-involve sa droga. Kaya nung lumaya siya, ito po, ang sabi ko sa kanya, bigyan mo naman ako niyan. Ito po yung binigay niya, no? Bagamat mura lang naman po ito kung bibili ka, sinubukan ko lang humingi. At biyaya ng Diyos, binigyan naman ako. Na ba? Yan. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. Kung gusto mong matutunan ng patungkol sa salita ng Diyos, ang bubuklatin mo ay ang kasulatan o Biblia. Walang ibang gagamitin kundi Biblia. Kasi po, ito po ang ebidensya na yung salita ng Diyos ay dito natin makikita. Kaya tayo muna ay papalawat sa isang panalangin bago tayo magsimula sa home Bible study o spiritual food for today's. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang sa ganon lubos po kami makinabang sa iyong pagkain pangkaluluwa. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ang titignan natin yung sinabi ng ating Panginoong Yesus dito sa kanyang epistola nung siya po'y nangangaral dito sa ibabaw ng lupa, ang kanyang ministeryo. Ang sabi po niya, 1:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi to magagawa ng laman. So, dalawang binanggit niya, Espiritu at laman. Itong nakikita nyo ito, laman ito. Pero yung nasa loob ko, hindi natin nakikita o hindi ko rin nakikita yung sa inyo. Yun po yung Espiritu. Kaya dalawang bagay po ang content ng tao. Meron siyang physical, ito nakikita nyo, at yung nasa loob, yung kanyang Espiritu. Kaya dalawa, no? Laman at Espiritu. Okay, tuloy natin. Sabi ni Jesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi to magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Yung kanyang salita. Anong sabi niya? Ito ay Espiritu. Ibig sabihin, spiritual. Hindi natin siya nakikita, invisible siya, pero naririnig natin siya. Kapag tinatanggap natin yung salita ni Jesus, pinapapasok natin sa ating katawan, tayo ngayon ay kumakain. Ang tawag dyan, spiritual food. Yung kaluluwa natin, ang pagkain niya ay spiritual food. Kaya pag pinakikinggan mo ang salita ni Jesus, sabi niya, ang aking salita, salita niya. Ano daw ang salita niya? Espiritu at nagbibigay buhay. Kaya tayong tao, bigyan ko kayo ng halimbawa. May ventilador kayo. Pag isasaksak mo sa kuryente, aandar po ba yung ventilador o hindi? Aandar. Pag alisin mo, mamamatay. Ganyan din po tayo, dumarating po yung ating
pangihina kasi nasa physical tayo. Dumarating yung iba't ibang problema ng ating katawan kung minsan nagkakaroon tayo ng karamdaman. Kumbaga sa cellphone, lobat ka na, sabi niya. Nagwa-warning na siya. Na ibig niya sabihin, i-charge mo na ako para lumakas ako. Ganon din po ang tao. May problema ka, o ano man ang dinaranas mong problema sa buhay mo. Huwag na nating isa-isa pa yung problema. Pag dumaranas ka ng problema, mag-charge ka. Paano ka mag-charge? Kung may Biblia po kayo, magbasa kayo ng Biblia. At kung wala, meron naman nagsishare sa inyo, pakinggan nyo lang po siya. Tiyakin po ninyo na yung binabahagi sa iyo ay nakasulat sa kasulatan. Para hindi ka po maloko o hindi tayo madaya ni Satanas. Ano po? Ganyan po ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, ang aking salita ay espiritu at ito nagbibigay buhay. Ngayon, tignan pa natin ang kanyang salita dito pa rin sa sulat ni Juan. Sa 12:49 and 50. Anong sabi ni Jesus? Sapagkat hindi ako nagsasalita nang mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Ano ang sabi ni Jesus? Yung utos ng Diyos. Ano yun? Salita niya. Sabi ni Jesus, ipangaral mo yan para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang tao. Buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Kita niyo po. Sa panahon ni Jesus po, nangangaral sa ibabaw ng mundo. Ang kanyang salita ay galing sa Diyos, sa kanyang Ama, na nakasulat ngayon dito sa Biblia. Siya ang ating binabasa. Bakit po? Sapagkat yung salita niya noon na nakasulat sa Biblia ay salita niya pa rin hanggang ngayon yan. Ano yan? May kapangyarihan niya. Roma 1:8. Basahin naman natin si Apostol Pablo. Ano ang kanyang katapangan? Ng panahon na siya ay italaga ni Jesus bilang kanyang mangangaral sa kanyang panahon. Ito. 1:16 ng Roma. Hindi ko ikinahiya ang magandang balita, sabi ni Pablo. Yung magandang balita po, walang iba, kundi yung salita ng Diyos. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una, sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ano daw po yung salita ng Diyos na kanyang hindi ikinahiya? Ibig sabihin, pinapangaral ni Pablo. Kaya hindi siya nahihiya. Na ano? Ipangaral ang salita ng Diyos. Ano ang meron sa salita ng Diyos? Sinabi ni Jesus, buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Pablo, buhay na walang hanggan. Pareho. Kaligtasan, sabi ni Pablo Kaya buhay na walang hanggan. Kaya kapag ikaw ay maibigay sa salita ng Diyos, ayan. Pero kung wala kang panahon, sorry. Wala rin panahon sa iyo ang Diyos. Alam niyo po, balik tayo kay Chairman Gemo. Ngayon, hindi na po siya chairman, kasi nga nagkaroon siyang kapansanan. Pero nung active po siya sa barangay bilang chairman, kakilala ko na ito, kaibigan ko. Alam niyo po ba, sa dami ng chairman na siyempre, galaha ko Siya po isa sa mga chairman na nagsabi, mangaral ako dito sa kanila. Doon sa harap ng barangay. Kaya kung mapapasin ninyo sa aking Facebook account, marami akong mga post na nangangaral ako doon sa harap ng barangay. Dahil po kay chairman, lagi niya po akong ini-invite na mag-share ako ng Word of God sa kanilang barangay. Kaya natutuwa naman ako na merong isang chairman kagaya ni Chairman Gemo na
maibigin sa salita ng Diyos. Yan ang nakita ko sa kanya. Huwag na natin tignan yung pagkataho, yung kapintasan. Lahat naman tayo may kapintasan eh. Kumuha din niya ako ng MCGI. Oh. Lahat naman tayo may kapintasan. Ang tignan natin, yung pagnanasa niya na yung salita ng Panginoong Yesus may pangaral sa kanyang nasasakupan. Kaya dito po, marami po akong pangangaral na ginawa dito sa kanyang nasasakupan. Noong panahon siya pa po ang nakatayo bilang punong barangay ng Barangay 97, Sonate District 1, Tondo, Manila. Kaya nakakatuwa po May mga ibang chairman hindi po ganyan. May mga ibang barangay nangangaral ako, pero yung chairman okay lang, pero hindi mo naman siya makita. Ang inano niya sa akin, yan yung mga bata ko, silang pangaralan mo. Ibig sabihin mga barangay, auxiliary, ganyan. Kung may kagawad man, kung sinong gusto sumali. Meron ding ibang chairman na nag-invite sa akin. Nag-invite pa ako eh. Na mangaral ako sa kanila. Kanya lang ang napasig po. Yung chairman nag-invite sa akin, ayaw niyang makinig. Gusto niya pangaralan ko, yung nasasakupan niya. Yung tanod, kagawad, sekretary, yung nasa barangay niya. Kanya lang kung minsan, iba rin po ang ugali ng tao eh. Kaya dumating ang punto na parang hindi naman sila interesado talaga. Kaya sabi ko kay chairman, mukhang hindi naman interesado yung mga tao mo eh. Nagtataka ako, nandito na ako, ayaw pa nilang magayos. Ganyan po talaga ang salita ng Diyos. Merong may gusto, merong may hindi. At salamat kay Chairman Gemo. Siya po may bigay sa salita ng Diyos. Bakit? Nandun siya. Nag-aayaya pa ako. Nag-aanyaya siya. Totoo yung sinabi niya. Nag-i-invite siya, nandun pa siya at the same time. Kaya natutuwa naman ako na mag-share sa kanya nasasakupan na barangay, doon kami sa tapat ng kanyang barangay hall. Ngayon, tuloy tayo. Kaya ang salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, eto na po, malapit na tayo magtapos dito sa portion na ito. Ang sabi ni Jesus, alam niyo po ba, meron siyang binanggit. Kasi nung araw, babasahin ko muna, Ang sabi po rito ay Mateo 24:14. Ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita o magandang balita, salita ng Diyos. Ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuho sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Maliwanag po, may kawakasan na darating. Ngayon, bago dumating ang wakas na yan, sabi ni Jesus, ipangaral muna yung ebanghelyo. Yung magandang balita o yung salita ng Diyos. Kanino? Sa buong mundo, entire universe. Sino pangangaralan? Mga tao. Anumang lahi ka, anuman ang estado sa buhay. Bata ka, matanda ka, mayaman ka, hindi ka mayaman. Ayan. Lahat tayo saklaw dito. Anong sabi ni Jesus? Ipangaral sa buong sanlibutan. Buo. Hindi niya sinabing, dito ka lang pupunta, dito wag. Hindi. Buo. Ngayon, yung iba naman, ang sabi, may reliyon na ako. Walang sinasabi kung may reliyon ka o wala. Ang basta sabi ni Jesus, ipangaral lahat yan. Kaya ako, wala po akong pinipili. Ano man ang reliyon mo, ini-invite kita. Nasa iyo lang naman kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, wala naman akong magagawa. Buhay mo yan eh. Pero, wag nyo pong sabihin sa akin na, may ano na ako, reliyon eh. Bakit yung reliyon mo ba magliligtas sa'yo? Tanungin ko po kayo. Walang taong walang reliyon. Wala. Magbuhat ng maging tao ako at nagkamalay ako. Walang taong walang reliyon. Lahat meron. Kahit nung hindi pa pinapangaral ang salita ng Diyos, meron na reliyon noon. Kanya nga hindi sila nagkakasundo eh. Kasi bakit? Ang aral nila ay galing sa tao. Pero kung galing sa Diyos yan,
walang magiging pag-ahaway. Matanong ko, bakit si No. Buddha? Oh, ano naman si Buddha? Tao yon. Bakit sinasamba nila? Tao nga. Ganito yan. Si Buddha kasi, ang sabi niya, ako yung naliwanagan. Oh. Kaya yung mga Chinese, yung mga Buddhism, yan, itinuturing nilang Panginoon si Buddha. Tao Buddha. Kasi po, siya raw po ay isa sa naliwanagan. Kaya sabi ko sa mga Buddhist, kung ano man lay, bakit yung nagbigay ng liwanag kay Buddha, ba't hindi yun nasa sambay nyo? Bakit yung binigyan niyang liwanag, yun na sinasamba nyo? Di po ba? Sambahin mo yung nagbigay ng liwanag. Sino ba yung nagbigay ng liwanag? Ang Diyos. Dapat yun nasambahin. Bakit? Nakalagay naman po sa Biblia talaga yun eh. O, tingnan natin. Sinasamba ba si Buddha o ang Diyos? Ayon po dito sa kasulatan, tingnan natin ano. Ito, 96 ng awit. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. O, kita nyo? Sino daw ang pupurihin? Aawitan? Ang Diyos na si Yahweh. Ng buhong daigdig. Lahat ng tao. Kaya nga sabi ni Jesus, lahat ng tao pangaralan. Ibig sabihin, ipakilala mo ang Diyos sa mga tao. Kasi nga, may reliyon ang mga tao. Iba-iba ang reliyon. Kaya natanong po ni Chairman tungkol po sa Buddha. Tao lang po yung Buddha. Hindi po Diyos yun. Yan. O, tuloy natin. Awitan natin si Yahweh sa ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. No? Anong sabi? Sino sasambahin? Ang Diyos. Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Kung meron man tayong sasambahin, ang Diyos. Liban sa Kanya, baka magkamali po kayo. Kung ano sinabi ng Diyos, yun lang ating susundin. Wala naman pong problema eh. Anumang reliyon kayo naka-organize, naka-connect. Kaibigan na, wala akong pakialam sa reliyon nyo. Tignan mo ang reliyon mo. Tama ba yung aral? Baka naman nasabing may reliyon ka, pero yung aral, iba sa yung tinuturo ng Biblia kaysa sa iyong reliyon. Alam nyo po, maging si Jesus, sinabi niya nga sa 12:49-50, ang aking aral hindi galing sa akin, galing sa aking Ama. Kung ano ang aking tuturo, kung ano sasabihin ko, kung anong ipapahayag ko, lahat yan galing sa Diyos. Oh. Pag tinanggap mo yan, sabi ni Jesus, may buhay na walang hanggan ka. O sige, sundin mo yung aral ng tao. Mapupunta ka ba sa langit? Hindi. Kasi lahat ng tao may kasalanan. O si Buddha, may kasalanan ba? Oo! Ba't mo sasambahin? May kasalanan pala. Kasi sabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala. Kaya ewan ko kung paano nila na-twist ang ganyang paniwala. Actually, marami na rin po akong naririnig na iba-ibang reliyon po. Mga Kaya ganun. Alam nyo, pinagmulan yan kasi nga po, nung araw, hindi pa po napapahayag yung totoong aral ng Diyos kasi bawal na bawal noon ang magbasa ng Biblia. Kaya kung ano po yung ginawa ng tao, o parang ganito, simple, bigyan ko kayo ng halimbawa. Walang Biblia, kung ano yung sinabi ng ninuno mo, hindi ba yun nasusundin mo? Oh. Ganon po yun. Nung nagkaroon ng Biblia, ayaw pa nilang ipabasa yung Biblia. Kasi po, nandun pa rin sila sa tradisyon kung tawagin. Tingnan natin yung tradisyon. Lahat naman yan tradisyon eh. mayroong araw sinambay Tama yun. sinambay tigre. Tama rin yan. Maraming mga, hindi lang yan. Pati yung sikat ng araw, sinasamba yung araw, yung buwan. Oh. Oh. Talagang, yun nga po eh. Nung wala pang Biblia,
Kung ano ang gusto natin gawin, yun ang ating ang inaakalang tama. Pero may Biblia na po eh. Tingnan nyo po yung tradisyon. Kaya kung tawagin po nila yan ay mga tradisyon. Dito po sa Colosas 2.8, ayon kay Apostol Pablo, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na hayo sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. Ang mga ito'y hindi ayon kay Kristo. Yung mga tradisyon, hindi po ayon kay Kristo. Kaya nung mangaral si Kristo, marami po tumaligsa sa kanya sa kanyang panahon na mga taong reliyoso, Pariseo, Saduseo. Mga grupo yan na malalaki na sila po ay may kanya-kanya silang paniwala. Na kapag sila ay nagsasama-sama, kinakalaban nila si Jesus. Pero pag hindi na kinakalaban si Jesus, hindi sila magbarkada. Bakit po? May paniwala ang isa, may paniwala yung kabila. Pero pag si Jesus ang kalaban nila, sanggan dikit po sila. Pinagtutulungan nila ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tawagin ito, sila po yung mga eskribas at mga parisehos sa Biblia. Yan po nakasulat sa Mateo chapter 23. Mahaba lang yun, ano? Kung may Biblia po kayo, basahin nyo po yung buong chapter 23 ng Mateo. Doon nyo makikita po itong mga sinasabi kong mga taong reliyoso. Tapat sa kanilang reliyon. Pero pagdating kay Jesus, magkasangga sila upang batikusin si Jesus. Pero hindi sila umubra. Hindi sila umubra. Ubra ka ba kay Jesus? Anak ng Diyos yun. Siyempre, kung ano ang meron ng Diyos, meron si Jesus. Ano po? Kaya hindi po sila nananalo kay Jesus. Bakit? Tao lang sila. Yung tao po may limitasyon, may hangganan ng kayang alam. Pero ang Diyos, unlimited ang alam niya. Ultimo bilang ng buhok natin, kayang bilangin ng Diyos. Ikaw kaibigan, kaya mo bang bilangin ang buhok ko? O baka, ay kalbo ko na eh. O hindi, meron o, nakakapa ako eh. Pero ang Diyos, kaya bilangin niya. Kasi Diyos siya, Almighty God. All-knowing God. Wala pa po tayo sa lupa, nandito na po ang Diyos. Diyos na nun. Nung naging tao tayo, Diyos pa rin siya. At mawawala na tayo sa mundong ito, mananatili po siyang Diyos forever. Yesterday, today, and forever. Ganyan ang Diyos. Kaya, ba't tayo napunta na siya? Tandaan nyo ha, aral. Ano man ang reliyon mo, tiyakin mo, ang aral mo nakasulat ayon sa aral ng ating Panginoong Yesus. Kapag hindi ayon sa aral ni Yesus, kaibigan, ako payo ko simple lang. Tigilan mo na yan. Tradisyon, maliwanag sabi ni Pablo, hindi ayon kay Kristo ang tradisyon. Bahala kayo. Gusto nyo labanan si Pablo? Apostol ng Diyos kay Kristo yan. Parang kinakalaban mo na rin ang ating Panginoong Yesus. Pag kinalaban mo si Pablo, bakit? Inasay niya yan bilang apostol at magpatotoo sa kanya. Yung ano ba, yung matanong ko lang. Ano yung tiyama? Yung dating daan, Tanong na, tatindaan. Yung founder ng patay na. patay na si Eli Soriano. Ayun. Ang kinamatay niya po, COVID-19, doon sa inabot sa Brazil. Hindi ko lang alam kung naiuwi na po dito yung orno o nandun pa rin sa Brazil. Basta namatay siya sa pamamagitan ng COVID-19 sa Brazil. No? Okay. Ngayon, balik tayo. Bakit namatay niya? Lingkod ng Diyos yun. Alam mo, Chairman, lingkod ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, hindi ka lingkod ng Diyos. Lahat naman tayo mamamatay. Kasi yung kamatayan, hindi mo man naisin mamatay. Ito ang nakalagay sa Biblia. Kasi po, sa totoo lang pag maraming problema ang tao, isa lang ang nasa isip niya, magpakamatay.
Bakit po gusto niyang mamatay? Siyempre, kung nahihirapan ka naman sa lupang ito, hindi mo ba nanaisin yung mamatay ka? Pero mali nga yun. Kaya sabi ko, lagi ko sinasabi, huwag mong pangunahan ng Diyos pagdating sa kamatayan. Basahin ko po, ano? Sa Hebreo 9, 27. Ito. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Yan. Sino nagtakda dyan? Siyempre ang Diyos. Nasa Diyos ang limitasyon ng buhay po natin kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kaya pag may sakit tayo, kanino tayo lumalapit? Di ba sa Diyos? Diyos ko, pagalingin mo na ako. Yung iba naman, Diyos ko, kunin mo na ako. Iba-iba po ang senaryo ng panalangin. Kapag mahirap na sa buhay, yun ang ginagawa nila. Pero hindi sila nagpapakamatay. Iba naman yung nagpapakamatay ka. Hindi po ba nakalagay doon sa 10 utos? Huwag kang papatay. Magpapakamatay ka. Di pumatay ka rin. Ganun lang po yung kasalanan yon. Kaya ayan mo na lang ang Diyos sa magpasya. Ngayon, pwede mo namang i-request. Panginoon, hirap na po ako. Pwede ba? Kunin mo na yung buhay ko na pinahiram mo. Pwede namang mag-request eh. Nasa kamay pa rin ng Diyos ang pasya. Kasi po, yung sa Old Testament, sa chapter 38 ng Isaiah, yung Bakit isang... nga pala si Kristo, yung iglesia, di ba Oh. katawan? Bakit sinabi na iglesia ni Kristo? Hindi, ang ibig sabihin ng Iglesia Chairman, mananampalataya kay Kristo. Kristo. Oh, eto, para lang maano mo. Yung kinukuha nila dito, yung libro ng Kolosas. Tingnan natin. Meron kasi nakalagay dito. 28. Tama, 28 nga ba? Ang sabi niya, Ako, 18 pala. Tingnan natin. Ito, siya ang ulo ng iglesia yung ulo. na kanyang katawan. Yung katawan iglesia. Iglesia, Ang ulo si Jesus. si Kristo. Ibig sabihin, siya ang pasimula at siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya maging pangunahin sa lahat. Yan. So, yung katawan, ganito po yan. Hindi lang naman Di po nananatiling isang talata lang ang Biblia. Ang problema, sinisingle out nila yon. Yung mga antikristo, sila daw yun. Paano mo masasabi yan? Yan ay panahon ni Pablo. Yan yung naitatag ni Pablo. Kaya hindi mo pwedeng angkinin yan. Hindi mo pwedeng sabihin, kasama ka dyan. Bakit? Nabuhay ka na ba sa panahon ni Pablo? Oh, meron pang isa. Ako yan po sinasabi ko sa mga ito eh. Yung mga nagsasabing, akala mo eh, ito pa. Ito, paborito pa rin nila yung ito. Yung pinabasa ni Chairman, yung isa yun sa paborito nila. Ito pang isang paborito nila. Roma 16:16. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. O, nakalagay, mga iglesia ni Kristo. Mga mananampalataya kay Kristo. Ang sabi niya, magbatian kayo sa panahon ni Pablo. Oh. Yung ba nagsasabi ngayon na iglesia ni Kristo? Kabilang ba sila dyan? Hindi. Kasi hindi sila nabuhay sa panahon ni Pablo. Yan ang mali nila. Kaya ako po, diretsahan ako. Bakit? May Biblia. Etong katibayan. Kaya yung ministro, sabi ko sa kanya, pinabasa niya yan. Pagkabasa ko, sabi ko sa kanya, ikayo yan? Bakit nabuhay na ba kayo ng panahon ni Pablo? Hindi siya makakibo. Wala pa sila nun. Yung nakasulat po
nagiging batayan natin sa ating pananampalataya. Pero hindi tayo yan. Ito. Ito. O, panguli. Ano po? At magpipray na tayo. Meron pa akong ibang pupuntahan. Kumbaga, dinalaw natin yung aking kaibigan na si Chairman Gemo. Tsaka natin sa ipagdadasal mamaya. Tignan po natin sa panahon ng Pentecostes. Nangaral ang mga apostol. Diretso na po. Sa 47, 247. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang nagdadagdag po ang Panginoon sa mga kanyang inililigtas araw-araw. Oh. Hindi sila sumasanib, hindi sila umahanib, kundi ang Panginoon po ang nagdaragdag sa kanila sa iglesia. Ano yung iglesia? Sambahayan ng Diyos. Unang Timoteo. Basta, alam nyo, kumpleto tayo eh. Nagbabasa tayo ng Biblia. Hindi tayo para tayong magikero. Kaya kung minsan hindi sila makatagal eh. Eh sila, wala silang Biblia, kung bumabasa ako eh. Tatagal ba yun? Basahin ko po, ano? Hindi naman sa pagmamayabang, biyaya lang ng Panginoon Diyos. Ano po? Oh. Dito po, ano? Meron kasing binanggit dito si Pablo na tignan natin, ano po? Na yung ang sabi niya ay yung sabi niya, halalahanin mo yung mga nasa sambahayan ng Diyos. Ako may magluwat o hindi, na malalaman mo ng mga nakatira sa sambahayan ng Diyos yung kanilang pamumuhay. Kaya yung iglesia po, sambahayan ng Diyos yun. Ano? Huwag po tayong maging, alam niyo po, ako hindi naman ako nakikipagdebate. Yung iba naman po, akala nila kasi, nakikipagdebate. Hindi, nagbabasa lang po ako. Ano? Nagbabasa lang ako. Tignan po natin. Ano? Nagbabasa lang ako. Kaya yan lagi ko sinasabi, ako nagbabasa lang ako ng Biblia. Hindi ako nakikipag-debate. Yung iba po kasi parang akala nila naghahanap ako ng debate. Hindi. Hindi po ako naghahanap ng debate kasi unang-una, wala naman pong atungan yan. Ha? Walang atungan yan. Walang atungan po yan. Ano? Ang dapat dyan, aral. Dapat nasa haral lang po yan. Tandaan nyo po yan, aral ang dala natin. Hindi yung para debate-debate. Ano? Ganun po yung nakasulat, alalahanin mo, sabi niya na sa tahanan ng Diyos ay mahalaman mo ang pag-uugali ng mga iglesia, yung mananampalataya. Ano? Hindi para tayo po mag-away-away. Hindi tayo nagkikipag-away o naghahanap ng away. Bakit nga pala sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa? O kasi mag-ama sila eh, kaya isang aral lang ang dala nila. O ganun lang kasimple yun, Chairman. Isa lang sila.
isang aral lang sila kasi magama sila. Ano sabi ni Jesus? Ang aking aral galing sa Diyos. Tapos, di po ba? Ba't kailangan mo pang maghanap ng iba? Isang aral lang. Ang aral ni Jesus galing sa Diyos. Kaya ang aral nila, isa lang. Kaya sinabi ni Jesus, ano sabi mo, Chairman? Ako at ang Ama ay isa. Tama. Isa lang sila. Pero dalawa sila. Father and Son. Sige, hanggang dito na lamang po itong ating munting video. Sana meron po kayong munting natutunan. Kaibigan. Like, share na share. At kayong mga nasharean, i-share nyo po ito. Kasi hindi naman po panluloko ito. Nakatala po ito sa Biblia. Salamat po. God bless us all. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Bye.